Kaya po minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating pambalang gawain. Ito po ang pakikinig ng salita ng ating pinakamamalapang Isus. Kaya iniyan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapang Isus na dadalhin po nating mga aral ang ating beloved preacher, beloved Hill Cruz. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Isus. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher Bao Po Mansano. At tayo po muna magkasa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo upang tayo po patuloy na patnubayan, gabayan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuko ng mga biyaya sa buong panalangin aming dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Welmeda and the Papa of God. Minsan pa kami nagpupunin ka pasalamat sa bawat tulo ng panalagawa, pinagpalat ka ng isa sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan. Patunay ka na sa amin sa tutuwin na o Diyos, hallelujah sa bawat bago puyam. Minsan pa kami buong pagpapakumbaba, himinang kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansa sa balakalaobang, patawang bawa sa amin o Diyos, at sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na ito na sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahala pa ng Isus. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual pala, simple kabalaan, mantindihan na aming inibig ng mga baguhan, mabisit na matatihan, maging sa aming live webcast viewers, sa aming samot panalangin, sa makapangyarihang pangalan ng Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damas of hindas at doubts and unbelief cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy O Lord. In dear Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Ang nagkatalat, ako muna nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukalan ng mga biyaya. And we give the more honor and respect and cherish the blessed memories in teaching and preaching of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida and the Prophet of God, beloved Honorable Sam Pastor Nis Almeida, beloved Mama Dear. Greetings and respect to all the beloved children of the family here in the Philippines as well as in US and in Canada. At sa lahat din po natin mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kapatiran, sa lahat ng ating mga beloved viewers throughout the world, sa mga bago nandito ngayon, magandang gabi po and welcome to the family of God. Amen. Praise the Lord. Beloved sons of God, as true children of our loving God, we should serve Him faithfully unto His coming. Although life can throw a lot at us, from daily stresses to profound challenges, but remember, there's an unseen force actively working against us, trying to trip us up and tear us down, and that is the devil. Mga iniibig, bilang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y maglingkod na mong katapan sa bakit malapit na ang kanyang pagbabalik. Kahit ang buhay ay puno ng pagsubok mula sa pang-araw-araw na stress, mga iniibig ko, hanggang sa malalim na hamon, ngunit ating alalahanin, mayroong isang hindi nakikitang puwersa na aktibong kumikilos laban sa atin. Sinusubukang tayo patigilin, pabagsakin, at yan po, walang iba kundi ang diablo, ang kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. For the Bible says in 1 Peter chapter 5, verses 8 and 9, kaya lamang po. The first book of Peter, chapter 5, verses 8 and 9. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8 at 9. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na diablo ay kaya ng iyong umuungal at gumagala na humahanap ng masisilan niya. Na siya ilabanan niyong matatag sa iyong pananampalataya. Yamang iyong nalalaman na mga gayong hirap ay naghanap sa iyong mga kapatid na nangasasanlibutan. Amen. Purihin natin pinakamalawang gabi sa kapatid and God bless His Word. Yan po ay reminder ng banal na kasulatan sa bawat Kristiyano na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapagat ito hindi pinag-uusapan kung tayo po'y
Umabot na ng mga ilang taon o ilang dekada sa paglilingkod sa Diyos. Subalit kinakailangan at sa ating paglilingkod, nandun lagi yung buong katapatan at tayo mapagpigil sa lahat ng bagay at maging mapagbantay, mapagpuyat, laging handa. Sapagkat sabi ng Biblia, ang ating kaaway ay katulad ng leon na umuungal. Pag ikaw ay palamig-lamig, handa siyang manila, ibalik ka sa dati mong ginagawa, mga inibig ko. Kaya maging maingat po ang bawat sa atin, panghawakan yung kaligtasan, yung ating pananampalataya na nasa sa atin na, mga inibig ko, sapagkat ang diablo ay 24/7, hindi nagpapahinga, mga inibig ko. Kaya mas lalo ang mga anak ng Diyos ay maging maingat, laging handa, mapagbantay, nagpupuyat, mga inibig ko, pinaghahandaan ang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na panahon, lalo pat ating namamalas ang kanyang nalalapit na pagbabalik. Rapture will take place any moment now, mga inibig ko. Kaya kinakailangan maglingkod po tayo ng buong katapatan at ang panglaban lamang natin sa kaaway ng Diyos, mga inibig ko, ay ang ating pananampalataya. Yung pananampalataya na itinuro sa atin ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, na ito iniwan sa atin, ito ating itreso na higit pa sa kayamanan sa mundong ito, mga inibig ko, na ang pananampalataya natin ay yayabong lamang pag tayo po ay laging dumadalo sa gawain ng Diyos, isinasagawa ng 70% ang banal na kalooban ng Diyos without any mental reservation, but rather with open heart, ibigay yung the best na paglilingkod, sapagkat ang kaaway ng Diyos ay hindi nagbibiro. Huwag natin sabihin na marami ka nang nagawa, marami ka nang alam, maglalumunin mo minsan muna. Pero ang kaaway hindi nagpapahinga, mga inibig ko. Nandyan lagi siya, mga iniibig. Kaya pag ikaw ay magkulang ng prayer o wala ka ng totally prayer, mga inibig ko, ay nandyan ang kaaway, mga iniibig ko. Talagang handang manila. Kaya it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos sa buhay, mga inibig ko. Kaya panghawakan po natin yung ating makaligtasan, yung ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ba sa praise the Lord? Kaya nga, mga iniibig ko, ang sabi ng banal na kasulatan na pasakop tayo, submit yourself to God. Ano ba sabi dito sa James chapter 4 verse 7, kanilang po? In the book of James chapter 4, verse 7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. God bless you po. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talata po ay 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Amen. God bless you. Praise the Lord. So napakaliwanag, mga inibig ko, para ating masalansang ang kaaway ng Diyos, mga iniibig ko, kinakailangan lagi tayong pasakop sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat pag hindi tayo nagpasakop, yung pagkapasakop sa Diyos, yung pagsunod at pagtalima sa lahat ng kautusan ng ating mahal na Panginoon, dito hindi nagkulang ang ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, beloved children, the family, na tayo pinangaralan, tinuruan, upang manatili, mga inibig ko, sa mga turot aral na ito, mga inibig ko, upang tayo po ay hindi maagaw ng kaaway ng Diyos. Hindi yung konting kalabit ng kaaway, mga inibig ko, tayo po sumusunod na, mga inibig ko. Kundi kinakailangan salansangin mo. Sapagkat tayo po ay binigyan ng kapangyarihan, but I give unto you power to tread on serpent and scorpions and over all the enemy. And nothing shall be enemy hurt you. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating malapanoon. Nayurakan ng kaaway ng Diyos, mga inibig ko. Kaya kinakailangan na tayo po ay puspos lagi ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Na sabi sa Colossians chapter 3 verse 2, set all your affection on things above, not on things below the earth. Atin daw pong isentro ang ating puso't kaisipan sa mga bagay na sa isataas, huwag sa mga bagay dito sa lupang ito, sa mga bagay na sa buhay ito, sa lupang ito ay fleeting, nawawala po yan, napaparam. Kaya isentro natin ang ating puso't kaisipan sa mga bagay na espiritual. Puspusin tayo lagi ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong aalis sa gawang ito na hindi natin dama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, sapagkat doon ay may kapangyarihan. You can resist the power of Satan, mga inibig ko. Pero ba siya ba pero kung hindi ka napupuspos,
ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, kasi hindi ka nagsusumikap, hindi mo sinasagawa ang banal na kalooban ng Diyos, talunan ka ng kaaway, mga inibig ko. Lalo pat ating namamalas, we are in the last days, perilous time. Redeeming the times, for the days are evil, rapture will take place any moment now. Andyan ang kaguluhan. Anytime, magkaroon ng terror, anytime, magkaroon ulit ng lockdown o whatsoever, mga inibig ko. Kaya maging maingat po tayo. Huwag nating isipin na matagal pang babalik ang Diyos anytime now. Sapagkat ang 1,000 taon sa tao, isang araw lang sa ating mahal na Panginoon. Pero ba sa praise the Lord? Kaya nga bibabala ang banal na kasulatan, mga inibig ko, work out your own salvation with fear and trembling. Ano po sabi po rito sa Philippians chapter 2 verse 12? Kanila po. The book of Philippians chapter 2 verse 12. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. God bless you. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 12. Kaya nga, mga kapatid ko, kung paano ang iyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harap ko, kundi bagkos na ngayon ako'y wala, ay lubusin niyo ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Purihin ang ating pinakamalabang. Praise the Lord. So napakaliwanag, ito po'y warning sa atin, mga inibig ko na naglingkod sa ating mahal na Panginoon, na ipagtrabaho po natin yung ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. At ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi po eye service, mga inibig ko, na tayo kumikilos lamang pag nandyan ang ating beloved children, beloved mga workers, mga inibig ko, kundi bagkos, kahit wala, sabi nga ni Apostol Pablo, nung nandun siya sa Pilipos, mga inibig ko, na kahit wala ako, ipagtrabaho niya yung mga kaligtasan ng buong takot at may panginginig. Ibig sabihin yung mga iniwan turut aral sa ating minibig ko, ito po'y ating panghawakan. Sa mga napakinggan natin mga pato kanina, magmula sa simula, mga inibig ko sa matapos, ay talagang nandun yung kanilang pagsunod, pagtalima, pagsagawa sa kalooban ng mga na hindi sila mahawawalay, hindi sila mahihiwalay sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung dating yung brother kanina na dyan sa mga lansangan dito, dyan lang natutulog, tumitirik sa dyan sa pagkalasingan. Pero isang araw na siya makakilala sa ating mahal na Panginoon, napakinggan natin, nagpapatotoo, na siya totoong pinagpala, binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, praise the Lord. Kaya yung po, i-treasure natin yung mga patotoo. Lahat tayo mayroong mga patotoo, mga inibig ko. Kaya sa ating paglilingkod ay ibigay natin yung the best sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung mga talentong pinagalob sa ating pagyamanin po natin yan. Kung ano mga pagkakatawag sa atin bilang mga awit, manugtog, mga aral, o mga member ng gawang ito, mga inibig ko, ibigay mo yung the best sapagkat yung the very the best naman ang ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, maalala ko sinasabi at beloved honorable some pastor, may inibig ko, nung nagpa-practice kami sa choir, Pioneer Choir member pa ako noon, mga 1993 o 94. Sabi niya, pag kayo'y umaawit, beloved choir, isa puso nyo at lahat ng mga lyrics na inyong binibigkas ay unawain, para bagang yun na yung huling pag-awit mo sa mahal na Panginoon, na damahin mo ang kanyang banal na presensya. Praise the Lord. Kaya pag-aawit talaga, glory to God, mga inibig ko, mga 1990s talagang, the Lord's Prayer pa lang, talagang nagte-trembling na dyan sa pulpit, sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Yun ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon sa ating bilang mga mang-awit, mga inibig ko. Kung maaari, saka na lang tayo mag-break pagkatapos ng ating pong pag-awit. Huwag yung nasa duty ka pa, maawit ka. Malakas ka nga, pero wala kang anointing. Kaya napakalaga mo inibig ko. Kailangan mapagbantay po tayo. Ibigay po natin the best sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung ano man pagkakatawag sa atin, tayo po maglingkod ng pungatapatan without any mental reservation, but rather with open heart. Kaya nga sabi pa, may inibig ko na kung saan ay isang dating general, na kung saan ay ang sabi nga niya ay
Kaya pala kayo binuhay. Beloved Honorable Pastor, the whole Almeida 12, the 12 prayer warriors, kaya pala kayo binuhay doon sa Talipo dahil para pala ma-spread ang pure gospel sa buong mundo. Praise the Lord. Kaya yung iniwang aral turo sa atin, ng inibig ko, ito hindi mababaliwala. Ito po'y panghawakan natin ng mainam. Magpakatatag po tayo, mga inibig ko, mapagbantay po tayo sa ating makaligtasan sapagkat anytime ang Diyos ay babalik, mga inibig ko. Sino yung kanyang babalikan? Yung lamang nagbabantay. Nag-iingat, nagpupuyat, mga inibig ko. Laging handa. Ngayon, ano ang pinagagawa ng ating pinakamamahal na na dapat natin gawin upang patuloy tayong makapagbantay, makapagpuyat, makapaghanda tayo? May inibig ko, nasabi sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13 and Ephesians chapter 6 verse 18. Kaya nilaman po. In the first book of Corinthians, chapter 16, verse 13, "What's ye? Stand fast in the faith. Quit you like men, be strong." The book of Ephesians, chapter 6, verse 18, "Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints." God bless you. Dito po sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 16, ang talatay 13. "Magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y magpakalalaki, kayo'y magpakalakas." Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, ang talatay 18. "Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal." Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. So ito ay pinagagawa ng ating dakilang Diyos na buhay upang tayo po laging makapagbantay, laging handa, anumang oras babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang kaaway ng Diyos ay umiikot, naninila, katulad ng leon, mga inibig ko. Kaya ang ating gagawin, sa pag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya. So paano titibay ang ating pananampalataya? Kung ang ating naman pagdalo ay urong sulong, mga inibig ko, dadalo ng Miyerkules, absent ng Biyernes, dalo ng Linggo, minsan dadalo lang ng Linggo, mga inibig ko, minsan anniversary crusade, dan dumadalo, mga inibig ko. Lagi sinasabi ng ating minamahal ginagalang na pastor, "Beloved brethren, please don't be absent." Kung maaari, may isagawa ang pagdalo ng 3 beses sapagkat dito lalo tayong pagpapalain ng ating malakot sapagkat dito tatatag yung ating pananampalataya sapagkat paano tatatagan yung pananampalataya kung ikaw na ay hindi naman sinasagawa ang kalooban ng Diyos at hindi mo na isasagawa ng 3 beses ang panalagawa ng ating mahal na Panginoon. Kaya nakakabless yung mga iba kahit na sa malayong lugar sila, mga inibig ko, nagpipimilit na sila ay maglakad. Talagang pilit nilang makadalo, mga inibig ko. Yung mga iba naman ay dahil sa ibang bansa, talagang sa live streaming na lang nakontento, mga inibig ko, sapagkat hindi naman sila makakadalo. Kaya dito daratag yung ating pananampalataya. Pwede natin panoorin yung ating mga preaching natin, Beloved Honorable Pastor, Beloved San Pastor doon sa TV, sa YouTube, sa Facebook, mga inibig ko. Sapat-sapat na po yun upang tumatahag yung ating pananampalataya. Upang kung meron man tayong mababasa, meron tayong marinig, ignore mo lang yan. Basta ang ating sentro at puso't kisipan sa ating matapat na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo magpakalakas, ang magpakalakas, hindi magpapakalalaki ka, doon punta ka sa gym, magpapalaki ka ng katawan mo, hindi yun. Yung magpapakalakas ka, yung susundin po natin ang bawat kahatulan, kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So we have to meditate also the Word of God day and night. Ang banal na kasulatan ito, lagi natin babasahin. Ano ba si Bezalo? Hindi pag nandun na sa bahay, nandun na lang sa isang tabi, sa isang dalagyan lang. Pag kinuha mo, may alikabok na yun. Kailangan araw-araw mong basahin yan. Amen? At ang sabi man ibig ko, magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing ng buong panahon at mga puyat sa buong kahusayan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So wag natin kakalimutan. Kaya nga, ang banal na gawain ito ay pinagpala sa lahat ng pinagpala ng mga churches sa iba't ibang panig ng mundo sapagkat ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon
Napakahaba yung pagpupuri, panalangin, pag-aayuno, mga inibig ko. Kaya tayo ngayon, ang mga milyon-milyon na pinagpala, naging bunga ng kanilang pagsakripisyo, mga inibig ko, dahil sa kanilang marubrob na panalangin, pag-aayuno, kinakailangan sa ating panahon ngayon. Lalo na sa mga nagkatrabaho, mga inibig ko, huwag tayong alis sa ating mga tahanan, hindi kayo nagpuri, nanalangin. O? Kinakailangan manalangin bago matulog, bago umalis ng bahay, mga inibig ko. Yan po yung ating buhay sapagkat yan po yung ating pinaka-weapon, mga inibig ko, hanggang sa kanyang nalalapit na pagkabalhig. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, ano ang pangako ng ating pinakamamahal na panoon na tayo maging tagapagmana, mayroon tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Last verse, Titus chapter 3, verse 7, mga danong mga amoy, manugtog. From the book of Titus, chapter 3, verse 7, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. God bless you po. Tito Kapitulo 3, versikulo 7. Upang sa pagkaaring ganap sa atin, sa pamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So yung, meron tayong maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa. Ano yung inaasahan natin? The great appearing of great God, ang ating pinakamamahal na Panginoon, ating tagapagligtas. Siya ang magbigay sa atin ng buhay na walang hanggang, mga inibig ko. Hindi katulad sa reliyon, meron tayong inaasahan pero wala naman nangyari, mga inibig ko. Nanatili pa rin sa karamdaman, sa mga problema, sa kahirapan. Subalit tayo na makilala na ating mahal na Panginoon sa pagtuturo, pag-aaral ng propeta ng Diyos, minibig ko lahat tayo ay pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord! Kaya sabi ng mga kasulatan, be sober, be vigilant. Because the adversary, the devil, is like a roaring lion, seeketh whom he may devour. Handang manila, mga inibig ko. Kaya magpakatatag po tayo sapagkat totoo ang kaaway ng Diyos, mga inibig ko na talagang handa niya, muli niyang tayong ibalik, subalit hindi yung mangyayari hanggat tayo po ay nasa presensya ng ating pinakamamahal. Kaya panghawakan po natin ating makaligtasan, ibigay natin yung the best sa paglilingkod sa ating mga Panginoon. Kaya bilang mga anak ng Diyos, wala nang mga pagkabahagi, pagkakampi-kampi, mga galit, puot, inis, anuman mga nasa ating pusa, pagkat yung glorious Diyos na dadalhin ng mga Panginoon, walang halong kulubot, walang kapintasan, mga inibig ko, banal. Doon haharap sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. Sapagkat ang pangako ng Diyos, ang langit ay lilipas, ang lupa man ay magwawakas, ngunit ang pangako niya kailanman hindi lilipas, mga inibig ko. Kaya magpakatatag po tayo. Magpakatatag anuman ang ating mga kinakaharap, mga inibig ko, na kakaharapin po natin sa mundong ito, sapagkat hindi natin alam kung anong mangyayari sa mundong ito. Kaya tayo natin tumayo habang ating inimbitahan ating mga inibig ng mga baguhan, mga bisita. Ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon po ang araw ng pagtanggap, hindi po pinangako ang araw ng bukas, mga inibig ko. Habang tayo umawit, gawin natin panalangin ng awiting ito. Amen, praise God. Hallelujah, hallelujah, praise God. At habang aking binibigyan mo mga taon sa aking beloved ordained preacher, Brother Joey, Brother Joey Mancera, sa kanya pong altar call, amen, praise God. Tayo muna tayo tumayo, mga inibig ko, at minsan po natin papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord.